malinaw yung kanyang divisions? Kasi nagkalinyahan na sa lupa eh. Mahirap yung nangyari na pinadala si Presidente Duterte sa dahig. Yun yung talagang conditional breaking sa anong negotiation, no? On my way here, binibilang ko yung nagtatawag na tumindig ka na, magsalita ka na. Mahirap gawin yon ng isang vice presidente dahil ikaw ang constitutional successor. At pag ang tao, kung kunyari, nagsalita siya, pinanindigan niya yung mga calls sa kanya na tumayo na, at hindi dumating doon ang tao, kakasuhan siya, ikukulong siya. Imaginein mo yung may impeachment ka, kinulong ka pa, vice presidente ka, napakahirap nung sitwasyon. Hindi ko sinasabing mali yung pagtawag kasi right yun ng bawat Pilipino. Pag titingnan mo yung ibang survey firms na naglabas, consistent ang Mindanao na nasa 90%. So makikita Parang expected na yun, Ma'am Malu? Expected na. At saka ang Western Visayas, ang Central Visayas, Cebu, Bohol, that area, consistent siya. So meaning, pag tinitingnan mo siya geographically, hindi na erode ang base niya doon. Ang striking sa akin, based dun sa survey ng Pulse, is NCR. NCR. Biglang mas maraming in favor sa kanya. Dati, negative yan, at most, nagpapantay lang. Pero just to, about Luzon, Luzon will be the battleground for 2028. Not Mindanao, not Visayas, it's Luzon. And to a large extent, where you see some erosion or not picking up, it's in South Luzon. Okay. Which includes Bicol, and Calabarzon. Alright. So, Ma'am Malu, dati tinanong kayo of if you were to rank the Malacanang spokesperson, 10 being the highest, 1 being the lowest, you'll give her a 5. Pero that was several days ago. Ngayon ba may bago kayong ranking sa kanya? At may iba matataas yung mga grades binibigay sa kanya kasi supposedly, hindi lang info itine-trash out niya, may emosyon pa. Well, ako, from 5 siguro 3. Uy! Pababa ako dahil imbis na hindi mo pinapainit yung sitwasyon, lalo nagiinit yung dalawang kampo at yung mga nanonood napipilitang maging divisive na at talagang pumupunta na sa bawat kampo. Mahirap yon dahil hindi mo makuha yung sentimento ng tao, ng karamihan ng tao sa isang bagay o isang issue. Yung iba, o sabi niyo, yung iba may problema daw sa yung kanyang persona as vlogger, pag nagsasalita siya. Although may disclaimer naman siya sa simula, no, na ang opinion niya at kanya lamang, pero iba rin yung USEC na nagsasalita pagkaharap yung Malacanang press corps. May nakikita ka bang problema ron? Tama ka, Lords, no? Kasi nakilala siya una as a vlogger at yung meron siyang character na pine-perform dun sa vlogging niya. Nung naging USEC, akala ko titigil siyang mag-vlog. Pero parang ina-amplify pa niya yung sinabi niya officially sa personal capacity niya as a vlogger. At the same time, naiiba yung spin. So, kung medyo naaanghangan ka na dun sa official, lalo niyang aanghangan at babanggain yung mga usually niyang suspect na banggain. Sabi nila kasi parang ina-approximate lang din nila yung klase ng spice mula sa kabilang kampo. Oo. Tama naman yun kasi sa online talagang kung medyo hindi heated ang interaction. Kasi you're really after getting the reach. Hindi na yung followers eh. Yung followers, pwede kang organic, pero yung reach mo malaki. So siguro yung algorithm ng kahit anong platform, yun yung kinukonsidera mo para ka makakuha ng atensyon. Yung sa inyong pahayag, meron din po kayo doong pag-examine ng Duterte brand. No, sa first quarter, makikita mo. Pero ito ho ba ay parang neutral na pagsukat? Ito ba
simpleng mention lamang or does it take into consideration po yung the context wherein it was mentioned? Yung siguro kung kukunin mo siya on one pahayag, yung quarter, pagsukat yon. Pero pag kinuha mo siya ng kabuuan, for example, for 1 year or year-to-year comparison, medyo malalim na yung pag-aaral dun sa brand. Okay. Ang Duterte brand ba ay homogeneous? Isang ano lang ba siya? Or meron bang gradations per Duterte? Kasi albawa, merong masasabi tayo tungkol dito sa latest ni Mayor Baste, yung pagpapadump ng basura sa DNR. Pero pwede ring i-argue yun na hindi malayo doon sa posibleng gawin din ng tatay kung may ayaw sumunod. Maganda yung tanong mo, no, Lord. Saka, ang basic dyan, yung brand was defined by the father. So, kahit na medyo mahina yung salita, medyo malumanay ang pagkasabi, pag kinumpare mo dun sa tatay na ma-magnify na, kaboses niya, same expression, same body language. So, pag pinag-aralan mo yung brand Duterte, may impact in the sense na yung brand, naghahatakan sila, pero ang pinakabasehan nun ay yung sa tatay. Naghahatakan in the sense, depende sa issue. Hindi man hatakan pababa. Hindi hatakan pababa. Naghahatakan sila per issue. Okay. Tapos, kung titingnan natin yung brand na Duterte sa ICC at yung brand ni Vice Presidente sa impeachment, dahil sa kagustuhang sumagot, sa kagustuhan ano ba talaga ang totoo, minsan naghahatakan. Pero pag tiningnan mo yung nangyari sa HOR, yung nangyari sa ICC, tumataas yun. Lalo na nung nagsalita si Kaufman at nung yung mga tao na mismo ang nagtingin dun kay Madriaga, sa SALN, sa AMLAC, makikita mo humahatak. So parang may direct correlation yung tatay, yung Vice Presidente at ngayon si Baste. Kasi si Baste, ang parang nag-e-echo na sounding like the father. Oo, yung matigas, nagmumura. May tattoo dito, nagchuchewing gum habang nag-speech. Oo, di ba? Yung mannerisms niya, yun ang ibang nababasa kong komento, isara mo ang mata mo, parang naririnig mo daw si Tatay Digong. Kaya sabi ko, okay. So clear yung brand ng Tatay Digong. Yung brand ng mga anak, to a certain degree, tinitingnan, may factors ba na katulad sa tatay? Kung si BP, nakita natin yung sinasabi, nag-nuclear meltdown, and then biglang tahimik, and then biglang malumanay. No? Makikita natin yung adjustments na nangyayari kasi babae siya, una. Pangalawa, meron tayong mga elements ng brand Duterte na mahirap makita sa babae. Pero yung ipaglaban mo yung constituent mo, yung panununtok, brand Duterte yun eh. So, yun yung mga bagay na tinitingnan mo. Beyond that, yung Dutertismo din as a strategy. Yes, yes. Sa communications. Oo. Na maaari mong sabihin na ginagamit na nga ng iba ngayon. Yes, Ang ibang senador yes. na may gano'n na rin. Pero, Lord, hindi sila binabagayan eh. Kasi hindi naman sila nahalal na gano'n. Nakita lang naman nila na pwede akong pumagitna o kumuha ako ng certain percentage dito sa Dutertismo para lumaki yung base ko ng electoral base. Pero hindi binabagayan kung minsan nagiging negative pa. Kasi hindi taal, hindi genuine. Hindi organic. Hindi organic. Okay. Ang mga responses ng Vice President dito sa mga nangyaring kontrobersya, hindi siya regular na lumalabas. Hindi mo nga ma-predict kung kailan siya mag-issue ng statement. Yung prolonged silence ba, how effective is it as a strategy? Well, at least yung prolonged silence kasi is a strategy that you will adopt if you do not have control of mainstream. Kasi pwede kang i-edit, pwedeng iba ang interpretasyon, so might as well, wag na ako magpa-interview sa any given. Kaya kung makikita mo siya, na i-interview siya na may video,
usually social media. Kasi hindi mo pwedeng splice dahil marami kayong nagko-cover. But she can do that anytime naman, di ba? Yeah, She can but, issue a but video. she is often, the interpretation is different from what she says. No, I mean, she can create and issue her own video. Parang Yes, ginagawa but niya dati. she is also not into that. Kasi ayaw niya nga yung too much packaging. She wants the real Sarah to come out. Or are we dealing with parang less talk, less mistake kind of strategy? Hindi naman, Hindi kasi nakita natin yung karamihang errors niya sa communication were essentially because she kept talking or she wanted to prove something, you know, or she wanted people to stop what others are doing to her staff. Okay. Shift ako ng konti, ano? Mamalu. Both the President and the Vice President's numbers slipped itong sa first quarter ng pahayag survey. Ito ba sa pangalawa na, paano ko ba please, parang sinabi ni Lenny na parang there are weeks when decades happen. Parang ganun ang nangyari itong mga nakarang ilang linggo. Gaano nito kalaki o may epekto ba sa paghila, pababa pa lalo, or pag-angat ng mga numero ng dalawang to? Yung dalawa, actually, pag tiningnan mo sila, may trend sila na ang behavior nila almost the same. Pero in actual terms, mas malaki lang yung isa sa numero. Pero yung trend, yung curve, halos the same. Kasi nakikita si VP Sara dahil part siya ng unit team na a person to blame for what is happening. May ganun pa rin perception? Oo, may ganun pa rin na kahit nag-sorry na siya, ang nasa isip pa rin ng tao ikaw ang nagkagusto niyan, ikaw ang nag-endorse, ikaw ang sumama dyan. So, I was expecting noong nag-decide siya to announce na tatakbo siya, klarado na sa tao. Pero nalagyan na naman ng cloud yung tungkol sa impeachment na kailangan niyan sagutin. So, makikita mo, may direct effect rin yung demolition na ginagawa sa kanya. Hindi siya siguro bumababa na ganun kababa across time, pero nagkakwan siya, bumababa siya yung law of averages na tinatawag na sabi nga nung dating speaker o pagdating ng eleksyon, pag tapos na tayong kakademolish niyan, baka 10% lang yan, mas okay pa ako. May ganong reasoning. Pero hindi ko nakikita siya as a trend. Pag sinabi mong trend, 3 polling periods na consistent ang behavior, you will call it as a trend. Then maa-alarm ka. Pero ito, kung one snapshot lang, which is the first quarter, hindi pa naman nalalabas yung second and third, doon natin makikita. Yung pag-ungus ba, trend already na alarming, or momentum lang dahil may nangyari, nag-a-adjust. At makikita natin yung sa usapin ng impeachment, gusto ng taong bayan matuloy dahil gusto nilang mag-explain siya. You work with the Binay camp, no, noong 2016. Marami kasing ang concern ay posible na, of course, nasa 50s pa rin ang VP pagdating sa mga numero. Pero alarming daw yung hindi paggalaw at parang static, nandun na lang siya, no? Posible ba na mag-alabinay si VP Sara pagdating sa ano? Kasi consistent, pagdating sa finish, malapit na, boom. Tsaka nag-nosedive, no? Yung kay VP Sara, pag tiningnan mo, naka-recover actually siya ng third quarter of 2025. Pero hindi ganun 64. Naka-recover siya by, I think, more than the margin of error. Tapos, biglang bumaba na naman. So, yung pagbaba niya, for so long as hindi bumaba sa 35%, or yung worst case scenario sa 30%, okay lang yun kasi madaling makarecover. At saka katulad nga ng sinabi ko, pag nag-plateau ka ng 2 readings, ang next reading, pababa ka. Pag nagkaroon ka ng trend ng 3 readings, ibig sabihin nun, yun,
totoong numero na yon na kailangan mong ingatan na. Okay. Mama Lu, ito naman. Sa tingin mo pala talaga ay marami kasing nagsasabi na may Teflon effect pa rin kahit papano ang may Teflon covering ang Dutertes. Yung sinasabi nila na itong binulatlat sa house, yung mga pera sa bangko, etc. Sa tingin mo ba nang-epekto kaya yun? Hindi. O masusukat yan sa ano ninyo, sa second Sa pahayag ninyo? second, pero pag titingnan mo yung ibang survey firms na naglabas, consistent ang Mindanao na nasa 90%. So makikita Parang expected na yun, Mama Lu. Expected na. At kung saka Mindanao. ang Western Visayas, ang Central Visayas, Cebu, Bohol, that area, consistent siya. So meaning, pag tinitingnan mo siya geographically, hindi na erode ang base niya doon. Ang striking sa akin, based dun sa survey ng Pulse, is NCR. NCR. Biglang mas maraming in favor sa kanya. Dati, negative yan, at most, nagpapantay lang. Pero, depende siguro dun sa tinetest na kalaban, kaya ganun ang behavior. Nagulat ako na, I don't know if it's Pulse or SWS now, I forget. Lamang pa siya sa NCR. Yes, na, yes. Pro-impeachment. Yes. Aha. Okay, pero kagulat-gulat yun na normally stronghold ng Visayas ng mga ano. Oo. Okay, Mama Lu. So, just to, Opo, sorry. just to, about Luzon. Luzon will be the battleground for 2028. Not Mindanao, not Visayas. It's Luzon. And to a large extent where you see some erosion or not picking up, it's in South Luzon. Okay. Which includes Bicol and Calabarzon. Ang Yun nga, gusto ko Calabarzon is tanong not... yan. Bakit ang sinasabi kasi nila na ang bagong Metro Manila ngayon ay yung Calabarzon na kasi in terms of population, demographics. Mega Manila. Oo, sabagay, kasama pa rin sa bilang po yun. Malaking role ng NCR sa Luzon kasi media center siya. Opo. So, technically, na-e-echo sa ibang I lugar. see. Okay, Mama Lu, ang opinion ninyo na nababali-balita na ang posibleng mag-preside sa impeachment ay si Chis Escudero. Oo, nagulat rin ako doon kasi may nagsabi sa akin, nagulat ako doon sa resolution na napasa ng Gatchalian-led na in-author ni Senator Subiri, kung saan sinabi nila the majority will decide on who will be the presiding officer, which is contrary to our Constitution. The Constitution says the presiding officer for the President and all other positions is Chief Justice. Justice. Vice President is Senate President. So I was thinking, I think dito ko rin yung sinabi na in another show na napaka-importante na ang background ng Senate President may law dahil sa jurisprudence. Not the knowledge of rules and everything. It's essentially yung mapapalalim yung diskurso, mali yung iyong opinion kasi ganito yung jurisprudence dyan. Tapos nagulat ako na may ganong resolution na na-approve ka agad that would allow whoever is the majority to name the Senate, the presiding officer. And it turns out part of the agreement with Senator Escudero to cross is the ability to be the presiding officer. Hindi ba magandang balita yan para sa supposedly pro-Sara camp? Magandang balita dahil lawyer at nakita naman natin si Senator Escudero nung sinabi niya yung rason sa forthwith at siya ay sinang-ayunan ng Korte Suprema. Nakakatakot lamang kasi kung ang dahilan ng pagtawid niya ay concession doon, medyo baka hindi maging balanse. Pero ako ay humahawak pa rin doon sa punto na 16 ang votes needed to convict. As far as I'm concerned, until today, the 16 is very hard to come up Yung with. sinulat ninyo sa column ninyo recently, yung carrot and stick Oo. na sitwasyon, sa tingin nyo ho ba yung stick na part nito ay mag-work? Oo, nag-work.
Kasi nakita naman natin. Plus yung ano pa, para makaabot doon sa sinasabing numbers that needed. Parang hindi sa tingin ko unless filean nila ng kaso kasi si Senator Jinggoy, si Senator Cheese, si Senator Bato, kung filean si Senator Go, kung filean si Senator Marcoleta, 'di ba? Si Senator Padilla. Oh, 6 na 'yan. Tapos kung ang sasabihin nila kasi kaya nagiging issue yung majority na 11 kasi hindi nila binilang yung dalawa. Hindi naman sila resigned, hindi naman sila namatay. In fact, nandun pa yung dalawa. Why are you dropping them off? So if you consider that as an example, and there are 6 senators that will be Pero punched, paano yun? Pababalikin si Bato? ay si Bato naman nasa right to... So, Kasi may mandate ka mo. Pero may mandate. paano magbo-vote yun? Via Ouija board? Hindi, sa tingin ko, dahil hindi pumasa yan, dadating siya sa session hall at magboboto siya. Yan ang interesting. Yun ang interesting. Kaya ang body ngayon of interest sa media is really the Senate. Ma'am Malu, nagkaroon ng security threat recently ang Senado. Tayo lang naman nag-uusap dito. Meron ho ba kayong nababali-balitaan na may mas malaki pang mga pagkilos? Kasi, well, si Senator Lacson na mismo nagsabi na may mga rumblings na raw among the ranks of the military. Sa tingin ko, Lourdes, yung rumblings, nandyan yan hanggat hindi naaayos yung AFP, yung promotions, yung role ng Board of Generals. At saka yung role ng Secretary of DND sa mga appointments. Pag yan naayos, sa tingin ko walang rumblings. Pangalawa, may rumblings kasi merong mga bagay-bagay na ayaw ipresenta sa publiko eh. Katulad na lang yung Brave 18, tapos itong Brave 14 at yung Brave 7. Hindi ko sinasang-ayunan lahat ng sinasabi nila, pero yung puntong ilabas mo dyan at pag-usapan at malaman natin na madali mo mapagsama-sama ngayon ng circumstantial evidence eh. So yun, kailangan mapag-usapan. Yun, kailangan dalhin mo sa public. Ang daming hanging questions from the small committee to the certain individuals na nakalimutan na, to certain members of the House na hindi na minimension at nakafocus lamang sa Senado. So kung nakafocus yan sa Senado, related yan sa impeachment. Di ba? Yun yung mga bagay-bagay na titingnan mo. Ngayon, related sa majority kasi may dalawang pinuno ng Senado ang hindi nagkakaintindi. Pero sa balita mo ba, Ma'am Malu, sa sino mang may mga plano na nagawin sa EDSA, halimbawa, may marathon daw bukas, balita na. Malaking marathon. Dapat ba sila mag-reschedule? Hindi. Kasi alam mo yung date bukas, napakahalaga yan sa kasaysayan natin, 128 years of independence. So maraming usap-usapan, ano ba ang independence sa'yo? Ikaw, Juan de la Cruz, ano ba ang independent from what? Independence from whom? Diba? So yung mga bagay-bagay na yun, napapag-usapan. At pag napapag-usapan, invariably, dumadating yung ekonomiya, yung sitwasyon ni Juan de la Cruz, na ang dati niyang sweldo na 17,000, ito na lamang ang nabibili. So bumabalik sa issues ng bulsa at issues ng tiyan. Pag yun nasama mo sa ganitong administrasyon na hindi mo maintindihan kung saan pupunta, napakahirap para mo matulungan si Juan de la Cruz. Nagkaroon pa tayo ng earthquake. Sinarhan na naman si Strait of Hormuz. So palala ng palala yung sitwasyon natin. Ano ang pinaka-angkla o safety net ni Juan de la Cruz para mag-survive hanggang 2028? Yun yung pinag-uusapan madalas. Hindi ko alam kung nahiwagaan ako o nagbibigay ka ng rational for ano? For Hindi. a potential Hindi rumbling. ako. Hindi, marami ng rumblings. Yun nga parati kong question, tama ba yung basa nyo, yung national situationer? Kasi baka mamaya, nakikita nyo lang yung isang parte, hindi nyo nakikita yung kabila. Pero, Lourdes, ang ating
micro, small, and medium scale industries, almost 97% yan. Ilalang yung dambuhala. Doon nararamdaman na may mga nagsasara, may mga nagbabawas ng empleyado. Makita mo yung datos natin sa underemployment. Kailangan ni Juan de la Cruz ng average of 3 jobs in order to meet the 17,000 minimum. Napakahirap nun. So, kung hindi klarado sa gobyerno ang pagtulong, ang malaking kwenta dyan, saan mo kukunin yung budget? Kasi nga na-corrupt. Diba? Pag na-corrupt mo, saan ka kukuha ng budget? Uutang ka. Pag umutang ka pa, ang bawat pamilyang Pilipino, 694,000 ang utang na. Mama Lu, may mga nagtataka siguro, no? Hindi ko alam kung ultimately itong nangyayari labas sa Senado ay baka hindi nila nakokonekta sa in the end may kinalaman pa rin to sa usapin ng impeachment ng Vice President. Meron bang point na may narinig ka na posibleng mag-advise kay VP Sara na lalo na nung may impasse, nung medyo natenga na yung trabaho nila na Sara Duterte become the bigger person at magsalita at siya na mismo ang makiusap sa lahat na mga parehong partido na isang tabi muna natin ang partisan politics at may ganun ho ba? Alam mo, o malinaw yung kanyang divisions? Kasi nagkalinyahan na sa lupa eh. Mahirap yung nangyari na pinadala si Presidente Duterte sa dahig. Yun yung talagang conditional breaking sa anong negotiation, no? On my way here, binibilang ko yung nagtatawag na tumindig ka na, magsalita ka na. Mahirap gawin yon ng isang vice presidente dahil ikaw ang constitutional successor. At pag ang tao, kung kunyari, nagsalita siya, pinanindigan niya yung mga calls sa kanya na tumayo na, at hindi dumating doon ang tao, kakasuhan siya, ikukulong siya. Imaginein mo yung may impeachment ka, kinulong ka pa, vice presidente ka, napakahirap nung sitwasyon. Hindi ko sinasabing mali yung pagtawag kasi right yun ng bawat Pilipino. Pero tatandaan nyo, si vice presidente constitutional successor. So she will benefit from that. At mahirap naman yung taong magbe-benefit doon ang magli-lead. Wala sa kasaysayan natin na nangyari yon. May mga kumilos tapos ibinigay sa kanila. Kung titingnan natin si Presidente Aquino, di ba may mga kumilos tapos siya ang pinag-oath. Kay Presidente Arroyo, nag-withdraw ng support ang Secretary of National Defense, si Orly Mercado, at saka si General, sa General Angie Reyes. Mahirap yung sitwasyon na yon. So, ano yung call mo? Nagko-call ka para magkaroon ng leader? Parang hindi dapat siguro tayo tingnan na leader-centric. Pero kung constitutional succession lamang ang gagawin, nandun siya. Pero para siya mag-lead, ang panawagan lang siguro na baka pwedeng pakiusapan na yung mga senador na huwag mo na mag-away-away. Pero ayaw niya nga makialam doon. Dahil sa kanya yun eh, di ba? Dahil sa impeachment trial. Kaya nga, oo. So, bakit ka makikialam doon? Dapat na, kaya nga sabi niya, hindi ko yan, wala akong salita dyan sa awayan nila. Kasi, ang isa pa natin kailangan tingnan, wala namang political party si VP Sara. Nung nanalo, unit team lang siya at saka hukbong na regional party. So kung nagkaroon ng... Kawawa yung mga sumali doon. Di ba? Ngayon, 3 na lang yata ang natira doon. Hindi naman siya partido ang PDP. So may mga nuances na kailangan maingat tayo. Marami pa akong gustong itanong sa iyo, Mama Lu. At feeling ko mas maganda yung usapan mamaya doon sa couch na yun. Hindi pwede banggitin sa TV. Pero maraming salamat sa iyong oras. Political strategist, Malu Tikia. Thank you, ma'am.